Magandang umaga mga kaibigan, nagbabalik po ang Panahon TV at sa ibang balita, naitala ng FIVOX kagabi ang isang pagyanig dyan sa may Governor Generoso, Davao Oriental. Nangyari ito 8:30 ng gabi at nagkaroon ng lalim na 112 kilometers mula sa focus point nito. Wala namang naitalang pinsala at casualties ang magnitude 4.2 na tectonic quake, gayon din walang tinatayang posibleng aftershocks naman ito. Sa ibang balita, atin ngayong alamin kung ano nga ba ang mga kondisyon ng mga pangunahing dam dito sa Luzon, ang Angat, Pantabangan at Magat. Ang tatlong dam na ito ay may iba't ibang functions sa pagbibigay nito ng tubig dito sa Luzon. Unahin na natin ang Angat Dam dito sa Bulacan. Mula kahapon mga kaibigan, nagkaroon ng negative deviation ang tubig sa Angat at dahil negatibo nga, ibig sabihin ay bumaba pa ito ng bahagya. Mula noong June 25, ito ay bumaba at kasalukuyang nananatili sa low water level o less than 180 meters. Sunod naman sa ating update ang Magat Dam, isa sa mga pinakamalaki sa bansa at nagbibigay ng irrigation water at power supply dito sa Luzon. Kahapon, nagkaroon ng deviation level ang Magat Dam na negative 0.19 meters at ibig sabihin nga nito ay bumaba ito ng bahagya. Mula sa 162.35 meters, ito ngayon ay nasa 162.60 meters, 16 meters at nananatili naman itong ligtas at higit sa water level na 160 meters. Wala namang dapat ikabahala dahil ito nga ay nananatiling mas mataas sa kanilang threshold level. At last but not the least sa ating update ang Pantabangan Dam, considered isa sa mga pinakamalinis sa bansa at isa sa mga pinakamalaking dam sa Asia na nagbibigay rin ng irrigation water sa Luzon farmlands at power supply rin dito. Mula rin kahapon, nagkaroon ng negatibong deviation ang levels dito sa may Pantabangan Dam at negative 0.19 meters yan mula noong 178.22. Ito ngayon ay nasa 178.3 meters at nananatili naman itong ligtas at higit sa low water level na 171.50 meters. Para sa mga nais makaalam mga kaibigan, nakakaapekto ang water levels ng mga dam na ito dito sa Luzon, lalong-lalo na sa Metro Manila dahil nga ito ang mga nagbibigay ng pangunahing water supply dito sa ating syudad. Ipagpatuloy na po natin ang ulat panahon ngayon sa pag-alam natin sa inaasahang paglalaro ng temperatura sa mga piling syudad sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin natin ang Baguio City. Magkakaroon tayo ng lower temperature conditions ngayong araw na ito sa Baguio. Aabot lamang yan sa 17 to 23 degrees Celsius at magiging maulan nga dito. Ganon din ang inaasahang panahon dito sa may Tuguegarao City at magkakaroon tayo ng higher temperatures ngayong araw na ito dito na maglalaro sa 25 to 35 degrees Celsius. Dito naman sa may Metro Cebu, asahan natin ang mas mataas na temperatura ngayong araw na ito at improving weather conditions. Magiging occasional rains na lamang ang inyong mararanasan ngayong araw na ito. Maglalaro yan sa 25 to 32 degrees Celsius at dito naman sa Iloilo at Bacolod City, mas madalas na pag-ulan ang inyong mararanasan ngayong araw na ito. Ngunit mas mababang temperatura naman ang inyong mararanasan na maglalaro lamang sa 24 to 30 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa may Mindanao at sa may Zamboanga City, magkakaroon tayo ng fair weather conditions at magkakaroon tayo ng temperaturang 24 to 32 degrees Celsius habang inaasahan naman na mas mababang temperatura ang mararanasan sa Metro Davao kung saan maglalaro ito sa 24 to 31 degrees Celsius at magkakaroon din tayo ng fair weather conditions. Kami magbabalik dala pang impormasyon matapos ang ilang paalala.